Happy Sunday! Let's cook gatang tilapia. I crave gatang tilapia. Halina kayo at lutuin natin yan. Sobrang sarap nito. Promise! Miss ko na kasi to matagal na. Everyone! Happy Sunday! It's lunchtime. At samahan nyo ako, tayo ay magluluto ng gatang tilapia. Narito na nga natin yung tilapia. Ayan, para walang-walang lang sa talaga. At naman yung mga gagamitin nating ingredients ay ginisa muna natin. Ginisa na natin dyan yung luya, bawang at sibuyas. Now, i-transfer natin dito sa malaking kawali. Ayan. So, ayan guys. I-transfer natin dito sa malaking kawali yung ating ingredients para hindi nagsisikipan dito sa ating maliit na non-stick. So, since dito ay mayroon ng luya, bawang at sibuyas, mayroon tayo ditong chorizo bilbao. Itabi muna natin yung luya at bawang sibuyas. Iprituhin natin ito ng konti. Ayan, matapos prituhin ng konti. So, kukuha tayo nito ng kalahati. At ilalagay natin yan mamaya sa ibabaw. Then, ilay na natin yan dyan. At yung ating mga tilapia ay ilagay natin dyan. So, ay naprito na ng half cook. Yan. Ilagay natin yung ibang mga ingredients. Hindi na ako. Hindi na ako. Maglalagay tayo ng kaunting suka. Pamintang durog. Maglagay tayo ng ginisa mix. Tatakpan muna natin yan ng about 3 minutes sa very low heat para yung suka ay ma-absorb ng tilapia. At babalikan natin yan after 3 minutes. So, ayan na guys, ang itsura ng ating tilapia na gagatan. After 3 minutes, nakita nyo, mayroon ng kunting tutong-tutong sa ilalim. Now, ay ilalagay na natin yung mga tangkay ng pitsay at mustasa sa palibot. Ayan. Kasi, yan ay medyo tagal lutuin, kaya ilalagay natin sa ilalim. And now, lagay tayo ng mga dahon ng pitsay. Ito naman yung mustasa. Generous sa gulay. Ayan. At pagkatapos natin ilagay ang ating mga gulay, syempre, huwag kalimutan ang sili. At meron tayong Knorr cubes. Ayan, durugin lang natin, ipalibot natin. And this time ay maglalagay tayo ng kunting sugar just to balance the taste. And then at the same time,
Pwede na natin ilagay ang ating coconut milk. Ayan. Pagkalagay natin ng coconut milk, tatakpan ulit natin yan at lulutuin na lang natin sa very low heat. Takpan ulit natin para makonsig natin yung heat. At then, maging even ang pagkaluto ng gulay. Meron pa tayo dito kanina na tinira na chorizo. Hinati ko yon. So, ilagay natin dyan sa ibabaw. And then, yung ating mga dahon ay medyo iganyan natin. And now, tayo ay magtatakip. So, ayan guys, takpan na natin. Kusang bababa yung gulay pag mamaya na kumupis na siya. Huwag nating i-overcook yung gulay natin. Lulutuin lang natin yung gulay natin for about 1 minute. And see you again later on. So, ayan mga lalabs. Luto na ang ating tilapiyang gata. Sarap. O, tingnan nyo naman ang sabaw. Scoop natin. Ganyan. Ayan. Oh. Para pati yung mga gulay ay yummy-licious. Ayan guys, so dahil nga luto na rin yung ating gulay, meron tayong konting soy sauce, ipalibot natin dyan. Yan, para maswabi ang, yung soy sauce pong ginamit po ay Knorr Seasoning Light. Pero kahit anong soy sauce. And optional din po yun ha. Pwede rin pong wala, pero mas masarap pag mayroon. Ganyan-ganyan natin kasi yung cubes ay hindi pa natunaw lahat. Ayan. So, pwede na natin patayin ang apoy. Yummy, oh. Wow. Ooh. So, halika na. Tayo ay magpi-plating na. Look at that. That tilapia. Oh. Yummy. Gatang tilapia with chorizo. Oh. Hi, tilapia. Ayan, sarap. Ayan, huwag natin pakatihan para tayo ay mayroong soup para sa rice. Sarap. Cook na natin. Jaran! Gatang tilapia. Yummy with chorizo. Generous sa gulay. Ayan. At kung paano nga balutuin yan, halina kayo at sabay-sabay nating saksihan
ang ginatang tilapia ni Tita Wena with Chorizo Bilbao. That's yummy! Thanks for watching, everyone! Let's go! Happy Sunday! And Tita Wena always love you all! Let's always take note that God loves us more than we can imagine. God created us because each of us is special. So let's stay happy and God bless.